Magandang araw uli sa inyo mga kapatid sa pananampalataya. Nais ko uling magbahagi ng maikling pagninilay at ito po matatagpuan natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 6, mga talatang 20 hanggang 26. Sino nga ba yung mapapalad na sinasabi ng Panginoon? Sa ating mga tao, ang pinagbabatayan po natin sa ating mga tao yung ang papalad ay yun daw mga mayayaman. Ito po yung batayan ng mga tao dito sa lupa. Mayayaman. Bakit po? Sapagkat sila yung may mga karoonan sa buhay. Pwede lang bilhin kung kahit anong gustuhin nila. Pero ang sabi ng iba, yung ito daw yung daw mapapalad, yung mayayaman. Pero bakit po? Kasi natatamasa nila yung kaginhawahan ng buhay sa ibabaw ng lupa. Ito po yung kanilang tinatamasa. Pangalawa, na sinasabing mapalad yung busog ngayon. Ano po yun? Yung talagang makukuha niya lahat ng gusto niya. Bakit po? Sapagkat sila nabubusog nga dahil sabi ka natin, nabibili nila lahat ng gusto nila. Ang pangatlo ay yung tumatawa ngayon, ang sinabi yung mga masasaya. Bakit po masaya? Sapagkat meron nga silang may karoonan. At ang pang-apat ay yung pinupuri ng lahat ng tao. Ito yung sinasabi ng ibang mga tao sa kaisipan ng tao na ito yung mga mapapalad. Pero kung atin pong titingnan kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo na nabanggit, ay sino ba talaga yung mga mapapalad? Ito po yung sinasabi ng Panginoon yung mga mapapalad. Una, yung mahihirap. Bakit daw po mapalad ang mahirap? Sapagkat sila ay paghaharian ng Diyos. Bakit po yung mga mahihirap ang nangangailangan ng tulong? At ito nga po yung purpose ng Diyos nung siya'y bumaba dito sa lupa, ay tulungan ang mga mahihirap, tulungan ang mga makasalanan. Sabi po sa 2 Korinto chapter 8 verse 9, ito po sinasabi, sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinapakita ng ating Panginoon sa Kristo, na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay napakaduka siya dito sa mundo, alang-alang sa atin, para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Ito po yung sinasabi. Maging mahirap po saan? Sa paghahangad ng kayamanan sa ibabaw ng lupa. Hindi po naman masama yung maging mayaman, pero kung mayaman ka, ay dapat ay tumutulong. Ito po yung may biyaya ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, tumutulong sa kanyang kapwa. Sabi po sa Marcos 14:7, ang mga mahihirap ay lagi ninyong makakasama at maaari kayong tumulong sa kanila kahit anong oras, pero ako hindi niyo makakasama, ang sabi ni Kristo. So, pinababatid ng Diyos na kailangang tumulong ang bawat isa sa mga mahihirap. Kung ang Panginoon ay nagnanais talagang tumulong sa kanila, tayo lahat, lalo na yung kanyang mga lingkod. Ang pangalawa na sinasabi ng Panginoon na mapalad ay yung nagugutom. Bakit bubusugin sila ng Diyos? Bakit po? Ba't siya bubusog? Ay, sila po yung nangangailangan nga Ano po? Yung nangangailangan. Sabi po sa Mateo 5, verse 6-10, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Amen? So, yan po yung nagugutom.
tutulungan ng Diyos. Nauuhaw, lalo na yung binabanggit kasi po dito ng Panginoon yung nauuhaw sa katwiran. At sabi po sa verse 7, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Ito po yung mga mapapalad na sinasabi ng Panginoon. Bakit? Ito yung umaasa. Ito yung mga taong umaasa sa tulong ng Diyos. Hindi lang sa kung ano pa man ang inaasahan nilang tulong, sila yung nangangailangan. Kaya pag ito po ay, itong mga mahirap na ito, ay humingi ng tulong sa Diyos, hindi niya pahihindian. Talagang lagi siyang gagawa ng paraan. Pangatlo, yung tumatangis. Ito daw po yung mga papalad ng mga tao na tumatangis. Ano po yun? Ibig sabihin, umiiyak, nawawala ng pag-asa, hindi alam kung anong gagawin. Alam po ay sabi sa Roma, chapter 5, verse 5, kaya nga yamang tayo pinaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, iyan po yung pinakamaganda. Ano po? Kapayapaan mula kay Kristo. Ang tumatangis ay bibigyan ng kagalakan ng Diyos. Iyan po yung napakaganda. Sa aklat po ng Pilipos, chapter 2, verse 1, kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at palasakit para sa isa't isa. Lulubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuglod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Yun po yung pinakamaganda na sinasabi sa banal na kasulatan. Ito po yung sinabi ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituro ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagbalansakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Amen. So ito po yun. Ano pa po yung sinasabi na mapalad? Ito po yung mga kinapupuotan ng ating kawa, pinagtatabuyan, nilalait ang tao, pinagbibintangan ng masama, at yung mga kahabag-habag. Lahat ito ay malaki ang gantimpala sa Diyos. Bakit po? Sabi po sa Lucas 5, verse 32, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Ito po yung napakalaking puso ng Panginoon, napakalaking pangunawa ng Diyos. Talagang ang pagtulong sa mga nangangailangan ay kaniyang binibigyan ng pagkakataon. Sabi po sa Pilipos chapter 2, verse 1, kaya nga sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa kayo. So ito po mga kapatid, ang munting kaisipan, ang munting pagninilay na nais iparating at ibaabot ng Diyos sa ating lahat. Sana po ang salita ng Panginoon ay magbigay ng liwanag at makaabot sa iba't ibang tao upang sila magkaroon ng pag-asa, ng kagalakan, ng kasiyahan at matibay na pananampalataya. Magandang araw po sa inyo lahat.